Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. PNP Chief General Nicolas Torre III tinanggal sa pwesto. Malalaking tipak ng bato nahulog at humambalang sa bahagi ng Barlig na Tony National Road sa Mountain Province. Volume ng basura sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan tumaas dahil sa hindi pagsunod ng mga residente sa waste segregation. At tapang kabayo at iba pang putahe ng karne ng kabayo with matching pansit malabon patok sa lungsod ng Dagupan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Inirereklamo ng mga lehitimong tricycle driver sa Dagupan City ang umano'y dumadaming bilang ng mga kolorum na tricycle sa lungsod. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, halos hindi raw mabawas-bawasan ang pasaning problema ng mga namamasadang lehitimong tricycle drivers dahil sa umano'y pagdami ng mga kolorum drivers at maliban dito, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Pasakit daw sa mga lehitimong driver ng mga pumapasadang tricycle sa Dagupan City ang umano'y dumadaming bilang ng mga bumabiyahing kolorum na tricycle sa lungsod. Marami pa rin yung mga kolorum, ma'am, kasi nakatuda kami tapos nandito din sila. Dapat hindi din sila pipila sa mga nakatuda. Nasisira rin daw ang imahe ng mga lehitimong tricycle driver dahil mas mataas pa umanong maningil ng pasahe ang mga may-ari ng kolorum. Yun ang masakit din sa amin, ma'am, pag sa mga kolorum nandito sila. Tapos nakikita namin sila, nakakuha sila ng mga pasahero. Imbes na sa amin yun. Ang ilang namamasada ng kolorum na tricycle, hindi raw kumporme sa hinihingi nilang prangkisa. Kaso pag umingi ka ng prangkisa, ang ibinibigay yung night shift. Pero pag nakalagay yung night shift naman, pag namasada ka ng umaga, hindi pwede, uhulihin ka naman. Hindi naman daw nagpapabaya ang poso sa paghuli sa mga pumapasadong kolorum na tricycle sa lungsod. Hindi raw bababa sa 5 kolorum na tricycle ang nahuhuli nila sa kada araw. Andito kasi nagkakaubusan ng prangkisa. Yung night shift, ayaw naman nila. Kaya yung mga kolorum, humanda kayo. Magtago na lang kayo lagi kasi papasensyaan pag nahuli kayo. Nasa 2,800 tricycle drivers na ang nabigyan ng prangkisa para sa day shift, habang nasa 100 mula sa 450 tricycle drivers naman ang may prangkisa para sa night shift. Samantala, dagdag pa raw sa pasanin ng mga pumapasada ngayon ang muling pagsirit sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Epektibo ngayong araw, tumaas ng 70 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina, 50 sentimo sa diesel, habang 30 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Bunsod pa rin ito ng mga geopolitical tension tulad ng sa Iran at Israel. Chris, tiniyak naman ng Poso Dagupan na hindi sila titigil sa paghuli sa mga tricycle drivers na walang prangkisa sa pamamasada at samantala nagbabala rin ang Poso Dagupan na dapat ay hindi na raw nakikisama sa pila ng mga toda ang mga kolorum na tricycle drivers. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Malalaking tipak ng bato nahulog at humambalang sa bahagi ng Barlig na Tony National Road sa Mountain Province. Tutukan sa report. Kitang-kita sa video nakuha ng MDRRMO ang pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bato sa kalsada sa bayan ng Barlig, Mountain Province dakong alas 11:30 ng umaga kahapon. Ang kalsada bahagi ng Barlig na Tony National Road. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa sa bahagi ng bundok bunsod ng mahigit 1 buwan ng pag-uulan sa lugar. Hindi pa rin binubuksan ang kalsada sa mga motorista hanggat hindi pa natatapos ang clearing operation. Mahigpit ang monitoring ng MDRRMO sa iba pang kalsada sa bayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga motoristang dumadaan sa kanilang lugar. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa mga motorista po na laging dumadaan sa ating mga kalsada, mag-iingat po lalo na pagdating dun sa rock slide kasi madulas po ang daan, ma'am. Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Mga kapuso, mas malapit na sa kalupaan ang low pressure area at posibleng patuloy na magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ng LTA sa coastal waters ng Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, posibleng ngayong hapon o gabi ay tatawirin nito ang kalupaan ng Luzon. Hindi pa rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo, pero pwede pang magbago kaya patuloy na tumutok sa updates. Tuloy-tuloy rin ang epekto ng habagat na magpapaulan kahit sa mga hindi direktang dadaanan ng LPA. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa extreme Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Quezon Province. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Tumaas ang volume ng basura sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan dahil sa hindi pagsunod ng mga residente sa waste segregation. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mula sa 2, 3 drum na ng basurang naiipon sa bahay ni Leonardo sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan kada linggo. Dumami kung minsan, marami, kung minsan kukunti. Araw-araw dito, nilalagay dito, tapos sa sako, nilalagay doon. Napansin din ng mga opisyal ng barangay ang pagtaas sa volume ng basurang itinatapon nila sa transfer facility ng bayan. Mula sa dating 30 cubic meters kada buwan, umakyat na sa halos 50 cubic meters. Ang nakikitang dahilan ng mga opisyal ng barangay ay ang hindi umunong pagsunod ng ilang residente sa waste segregation. Alas 6 pa lang nagkukulikta na sila, madam. Hanggang inaabot sila ng pagkatapos ng tanghalian, madam. Dahil sa pagdami ng basura, tumaas din ang garbage fee ng barangay sa LGU. Mula sa halos 20,000, sumirit na sa mahigit 40,000 pesos ang binabayaran ng barangay kada buwan. Gayunman, hindi raw magtataas ng singil sa garbage fee ang barangay sa mga residente. Wala naman, madam, kasi yung nga, hirap din maningil, madam. Kaya tsatsaga na lang kami kung ano yung nakolekta, dinadagdagan na ng council, madam. 200 pesos ang buwan ng garbage fee ng mga residente. Hiling ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. PNP Chief General Nicolas Torre III tinanggal sa pwesto. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Tinanggal sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Malacanang, effective immediately ang utos. Hindi tinukoy sa kautusan ni Bersamin ang dahilan ng pag-relieve kay Torre, pero inatasan siyang tiyaking may tamang turnover sa mga dokumento at aktibidad ng PNP. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City noong September 2024, pati kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Marso. Bilang PNP Chief, kabilang sa direktiba niya ang 5-minute response time. Sa pagpasok ng Agosto, nagkaroon ng balasahan sa PNP sa utos ni Torre. Binaliktad ito ng National Police Commission dahil hindi raw ito dumaan sa Napolcom NBank. Tiniyak kalaunan ni Torre na naresolba na ang issue sa balasahan. Kasama sa ililipat dapat ng pwesto si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla ay papalit kay Torre bilang PNP Chief. Inilarawan naman ng DILG Secretary John Vic Remulla na mahirap pero kinakailangan ang umano'y naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin bilang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Sabi ni Remulla, hindi man ito madaling desisyon. Ginawa ito para sa interes ng bansa. Isa raw ang tangkang pagbalasa ni Torre sa posisyon ng ilang opisyal ng PNP na kalaunay binaligtad ng National Police Commission sa mga naging rason sa desisyon. Nakatuon daw ang Pangulo sa pagkakaroon ng nagkakaisang direksyon ng kanyang buong gabinete. Naniniwala raw ang palasyo na kailangan nakaayon sa batas ang mga hagbang sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa. Nang kunin ang pahayag ni Torre, no comment daw muna siya tungkol dito. Samantala, nanumpa na bilang officer in charge ng PNP si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ipinanganak si Nartates sa Santa Ilocos Sur at bahagi ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992. Bago nanumpa bilang OIC, siya ang Deputy Chief for Administration ng PNP.
CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ang isang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na kotse sa Dagupan City. Tutukan sa report. Nasira ang harapang bahagi ng motorsiklong ito matapos maaksidente sa bahagi ng Barangay Tambak, Dagupan City pasado alas 9 kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng rider ng motorsiklo ang kalsadang bahagi ng Barangay Tambak nang biglang mapunta sa kabilang linya. Aksidenteng sumalpok ang motorsiklo sa kasalubong na kotse. Allegedly, itong nakasakay sa or driver ng ating motorsiklo ay at that moment under the influence of liquor. So, nagkaroon po ng banggaan ang resulta po ng kanilang banggaan ay pagka-damage po. Dinala sa ospital ng mga rumesponding pulis at kawani ng CDRRMO ang rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Dahil sa effort ng ating pulis, itong dalawang partido po ay nagkaroon po sila ng agreement na mag-usap po later on. Mula Enero hanggang Agosto, umabot na sa 57 ang bilang ng mga vehicular traffic incidents na naitala sa lungsod. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na laging isipin ang safety first bago at habang nagmamaneho. Ugaliing nasa maayos na kondisyon ang katawan, sasakyan at huwag bumiyahe ng nakainom. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nagkagulo ang mga beachgoers sa Barangay Manangat, Kawayan, Ilocos Sur kagabi matapos mapaulat na nalulunod ang 3 Indian national na naroon. Batay sa investigasyon, nagkakasiyahan ang mga Indian national kasama ang iba pang kaibigan nang maisipang maligo sa dagat pero napunta sila sa malalim na bahagi. Hindi nagtagal, napansin ng mga kasamahan nilang nasa Pampang na hindi pa sila umaahon kaya agad silang humingi ng tulong. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at nasagip ang 3 Indian national. Agad silang dinala sa pagamutan at nasa maayos ng kalagayan. Pare-parehong nag-aaral sa isang universidad sa Vigan City ang 3. Ipinaalala ng otoridad ang ibayong pag-iingat sa sinumang nagpupunta sa dagat tuwing gabi upang makaiwas sa anumang kapahamakan. 1.3 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Pulilan, Bulacan. Naka-alerto CJ Torida. 3 umano'y big-time drug peddler ang nahuli sa bypass operation ng PIDEA sa Barangay Santo Cristo, Pulilan, Bulacan, gabi noong Miyerkules. Kinilala ang mga suspect sa alias Nono, 38 anyos, alias Yam, edad 41 at alias Jojo, na 38 taong gulang. Nakumpiska sa 3 ang mahigit 200 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Nabawi rin sa mga suspect ang marked money na ginamit sa operasyon. Isang buwan daw minanmanan ng PIDEA ang galaw ng grupo bago isagawa ang operasyon. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang 3. Nasa 600,000 pesos na halaga ng marijuana at shabu ang nasamsam ng mga PIDEA at PNP mula sa 3 umanay tulak ng ilegal na droga sa Barangay Bonfal West, Bayambong, Nueva Vizcaya gabi noong Sabado. Kinilala ang mga suspect sa alias Pil, 37 anyos at 2 estudyanteng sina alias Kenny at alias Nard. Bukod sa ilegal na droga, nakuhanan pa ang mga suspect ng cellphone, timbangan at motorsiklo. Nabawi rin ang ginamit na marked money sa operasyon. Sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Wala pa silang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, nagsimula na ang bakunahan ng mga estudyante sa mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report.
Sinimulan na ang malawakang bakunahan sa mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Bahagi ito ng School-Based Immunization Program o Bakuna Eskwela ng Department of Health, kabilang sa mga nabakunahan ng mga Grade 1, Grade 4 at Grade 7 learners. Tiniyak ng Center for Health Development o CHD na sapat ang supply ng vaccine-preventable diseases kontra human papillomavirus o HPV, diphtheria, tetanus, measles, rubella at cervical cancer. So napakahalaga po no na yung ating mga mag-aaral ay updated at kumpleto po yung kanilang mga bakuna para magkaroon po sila ng proteksyon laban po dun sa mga tinatawag nating vaccine preventable diseases. Sa pamamagitan po ng pagbabakuna, binibigyan po sila no ng 100% prevention. Nagpapasalamat ang mga magulang sa programang ito ng DOH. Bukod sa libre, tiyak daw na protektado ang anak sa banta ng iba't ibang uri ng sakit. Dahil pa para maproteksyonan yung mga bata, ma'am. At the same time, malagaan po yung mga kalusugan nila, ma'am. Nilinaw ng Health Authority na hindi mandatory ang vaccination. Kailangan pa rin ng pahintulot ng mga magulang. Kaya hinihiling ng otoridad ang suporta ng publiko sa programang ito ng gobyerno. Bukod sa mga public school, iikot din ng Health Authority sa mga private school para mabakunahan ng libre ang mga learner. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tampok sa kauna-unahang Regional Congress ng Department of Agriculture Region 2 na ginanap sa Aglipay, Quirino noong Miyerkules ang Beef Cattle Rodeo. Kabilang sa mga inabangan ang one-man lassoing, two-man lassoing, casting down, karambola, bull whipping, wood chopping at load carrying. Layo ng kompetisyon na kilalanin ang mahalagang papel ng sektor ng agrikultura sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa rehiyon. Layon din ang aktibidad na palakasin ang beef cattle industry sa pamamagitan ng iba't ibang development initiatives at pagpapakita ng mga makabagong teknolohiya sa cattle beef production. Avisala mga Encantadix, sumakses na si Hara Pirena, Glycen de Castro na mabawi ang brilyante ng apoy. Sa kanyang second attempt, tagumpay na nabawi ni Pirena kay Olgana, played by Bianca Manalo, ang kanyang brilyante. Abangan naman mamayang gabi si Tera Bianca Umali. Siya naman ang pagtutulungan kahit hindi naman siya ang kalaban. Sisisihin ng taong bayan si Tera sa pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay. Gabi-gabing subaybayan ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tulong-tulong ang mga rumespondeng kawani ng barangay at pulisya sa pag-angat sa tricycle matapos na mahulog sa irigasyon hapon noong Huwebes. Batay sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang lalaking driver na isang menor de edad habang binabagtas ang kalsadang bahagi ng barangay Maligaya, Ethiaga, Isabela. Sakay nito ang tatlong babaeng menor de edad din at pawang mga estudyante. Pauwi na sana sila galing sa paaralan nang mangyari ang insidente. Nakaahon mula sa tubig ang driver at ang dalawang sakay. Hindi naman nakaahon ang isa pa at natagpuan na lamang ang kanyang bangkay kinaumagahan. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Ilang residente ng Bacayao Norte sa Dagupan City hiling na malagyan ng floodgate ang mga culvert pipe na karugtong ng ginawang flood control project sa barangay. Sundan sa report. Taong 2023 nang gawin ang riverbank protection na ito sa Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Madalas kasing bahain ang barangay tuwing tag-ulan. At ang start ng project ay nag-start sa Herrero Perez going to Bacayao Norte. Kaya siguro yung amount of 106 million na issue
ay hindi na-include yung Barangay Herrero Perez. Sa kabila ng proyekto, nakaranas pa rin ng pagbaha ang barangay. Pinakahuli noong nakaraang buwan kung saan sunod-sunod na nanalasa ang bagyo na sinabayan ng habagat. Nakitaan na rin ng bitak ang ilang bahagi ng dike. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha ang mga culvert pipe na karugtong ng natapos na proyekto. Ang ilan kasi sa mga ito, walang floodgate o di kaya'y sira na ang mga floodgate. Kaya tuwing high tide o bagyo, dito pumapasok ang tubig mula sa ilog papasok sa barangay. Hiling din ng mga residente na kung maaari ay makapagpatayo rin daw ng dike sa nasasakupan ng Tuliao River sa kanilang barangay. Pero kung titingnan naman natin sa kabuuan ng project, yung nadike is main river. Pero yung Tuliao River, hindi pa yan naayos. So, ibig sabihin, kahit natin sabihin na nasaradohan itong area, pero dito naman papasok sa kabila, sa Tuliao River. Gayunman, hindi raw may kakaila na malaking tulong din ang ginawang flood control project. Kasi po, pag ito yung dike po nakatulong na malaki po kasi hindi po siya nakakalabas yung bangus po namin. Saka hindi kami nakapasok ng malaking tubig dito. Simula nang magkaroon ng flood control project, napipigilan na raw ang pagpasok ng malakas na agos ng tubig sa lugar, bagay na ikinatatakot ng mga residente noon. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang DPWH Region 1 pero nakatakda raw silang magpa-interview sa mga miyembro ng media ngayong linggo upang mapag-usapan ang mga isyu tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga traffic enforcer ng Public Order and Safety Office sa Calasiao, Pangasinan sumailalim sa pagsasanay sa pangangasiwa ng MMDA. Sundan sa report ni Jewel Fernandez. Sumasailalim sa 4 na araw na seminar ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga traffic enforcer ng Public Order and Safety Office sa Calasiao, Pangasinan. Proactive approach sa traffic ang layunin ng pamahalaan ng Calasiao upang magkaroon ng tamang kaalaman at kahusayan sa pangangasiwa ng trapiko at transportasyon. Sa tulong ng MMDA, madaragdagan ang kaalaman ng mga traffic enforcers sa mga kailangan o batayan sa traffic management, traffic signs at traffic law enforcement. Lalong magkaroon ng knowledge yung mga enforcers natin dito sa Calasiao para sa pagta-traffic. Kakaroon tayo ng evaluation sa mga traffic enforcers natin kung sila is talagang kaya nila. Inimbitahan din ng mga TODA officers sa bayan na sumailalim sa seminar upang magkaroon ng dagdag kaalaman lalo na sa mga batas trapiko. Makikipagtulungan din ang mga kawani ng MMDA sa POSO sa paggawa ng mga pamamaraan o diskarte upang maging maayos ang daloy ng trapiko sa bayan. Nakausap ko rin po ang Chief POSO dito na siyempre ang problema nila is pinakita sa amin at nanghihingi sila ng kung anong aksyon ang pwedeng gawin sa mga problema nila. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Pag nilay-nilayan ngayong buwan ng wika, maraming kabataan daw ang mas piyasa ngayon sa English kaysa sa Filipino at mga katutubong wika. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, may kakulangan kasi sa pagtuturo ng sarili nating mga wika sa loob ng tahanan at eskwelahan. Bombarded din daw tayo ng mga wikang banyaga mula sa online content na nababasa at napapanood. Sa kabila nito, intact o buo pa rin naman daw ang linguistic integrity ng wikang Filipino batay sa pagsusuri ng UNESCO. Halos lahat ng mga Pilipinong may kakayana ay nakakaunawa o nakapagsasalita naman daw ng Filipino. Paalala lang ng KWF, pwedeng mamatay ang wikang hindi na ginagamit. 40 lengguwahe sa Pilipinas ang nanganganib ng maglaho sa ngayon. Samantala, bad hair day ka man o good hair day, alam mo bang may scientific benefits ang buhok sa ating oral health? Ang ating crowning glory pwede palang makatulong para ma-achieve ang magandang smile. Mapapasay cheese ka sa discovering ito sa United Kingdom. Yan ang dinedevelop ng researchers ng King's College London sa England. Toothpaste na hinaluan ng keratin na galing sa wool, balat at buhok. Kapag ginamit ito at nag-interact sa minerals sa ating laway, may nabubuong protective layer sa ngipin. Ang kinaganda pa, parang kagaya raw ito ng natural mineral sa ating ngipin na enamel. Kaya ang kakaibang toothpaste, caring magpatibay ng ngipin, pigilan ng pagkabulok nito at bawasan ang tooth sensitivity.
tapang kabayo at iba pang putahe ng karne ng kabayo with matching pansit malabon patok sa lungsod ng Dagupan. Ating tikman sa report. Pamilyar na ba sa inyo ang talunang kabayo na panalo naman sa lasa? Well, dito sa Burgos Extension Road sa Dagupan City, matatagpuan ang kainang nagpapauso nito ngayon. Ibinibida sa kainang ito ang kanilang pansit malabon, mga putahe ng karne ng kabayo gaya ng tapang kabayo, adobong kabayo at ang talunang kabayo. Naku, if you know, you know. E paano naman kung seafood ang hanap mo? Dito rin matitikman ang kakaibang relyenong pusit. Siyempre may kabaka. Hindi kumain. Siyempre sisilip ka. Nakita ko yung buka ng bibig nila. Sabi ng buka ng bibig nila, sarap. Dinatuwa ka. Si Lindsay, na-curious daw nang malamang may kainang nag-aalok ng mga kakaibang putahe sa kanilang lugar. Kaya naman, hindi niya pinalagpas na kumain at tikman ang mga ito. Malambot po siya na masarap po, sobra po. Parang parang makakalimutan ko na yung pangalan ko po. At syempre, hindi nagpaawat ang yours truly. Mga kapuso, nakaserve sa aking harapan ang iba't ibang putahe ng pansit, pusit, at maging ang kakaiba nilang tapang kabayo, adobong kabayo, at ang talunang kabayo. Mga kapuso, mangantayo. First bite. Tulad ko, sigurado akong sisipain din kayo sa sarap ng kanilang mga pagkain. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.